Hello po, Tita Darlene. Hello po, Tita Darlene. Thank you so much po. Hello, it's me, Darlene Vlog. Good morning mga kalingap, good afternoon, good evening mga kachungkar. It's me, Darlene Vlog. So, bago tayo magsimula naman ang ating reactions for today, shoutout muna natin si Kuya Val Santos Matobang, si Ate na Vlog, si Kalingap Rab, ang presidente ng Kalipa Pirador, si Kuya Noli, isa sa Kalipa, Kalingap Warriors, at siyempre, huwag niyo kalimutan, si Kalingap Chomar, Carla Tapilar, ay isa niyo rin si Oriana TV at si Darlene Vlog, siyempre po, at panoorin niyo ang mga vlog ng mga Kalingap reactors at pakisubscribe po sila. Thank you po! So mga kalingap, mga chumkar, si Jomar ay umuwi ng Naga para bisitahan ang kanyang family at siyempre kasama rin yung pag-uwi niya para bisitahan ang kanyang mga beneficiary. At isa dito sa kanyang mga beneficiary si Nanay Generous at ang asawa niya na si Noel. At pagdating doon sa bahay nila, nakita natin na yung binigay ng grupo natin na padyak is buong buo pa rin, nagagamit pa rin Nanay Generous sa pangangalakal. So hindi po ba nakakatuwa yun na yung binibigay natin sa mga beneficiary, binibigay ng mga kasamaan, mga supporters natin is inaalagaan nila po. So nakakatuwa po. So tingnan mo natin ang short video, yung padyak is buong buo pa rin, maganda pa rin. Pasok na tayo guys dito sa ano. Oops. Ito po yung ano nila, oh. Yung padyak. Pinuntahan po nila ito ng bago. Dahil napabayan na si Nanay Nancy, yung first pabahay ni Generous ni Kalingap Jomar ay si Nanay Nancy. At ito si Generous, meron ng nag-sponsor ng lupa para mapabahayan at yun meron ng nagbigay si Lia Kaleka ng 150,000 para sa lupa. At ito naghanap sila ng lupa na mapapatayuan ng bahay ng mag-asawang Generous at Noel. So dito, yun nga, alisa sila, pupuntahan nila yung lupa na sabi na for sale dahil nga may mga kausap sila ata na may nagbibinta ng mga lupa. So tingnan po natin mga short clip po ng video bago tayo mag-reaction. Ang alin po, ang alin po? Alin po sa negro po? Anuan mo lang yan? Ah, ito? Alisin na lang yan. Basta dun po siya, ano, lahat ng itong square na to, area. Hanggang dito. Hanggang saan po dito? Sa bagay, susukatin pa naman. 50 square meter. Baka manan tayo ng baso. Paano pala siya? Ay, yung ibabaw. 100 square meter daw yan. Pwede yun ang binibinta. Yan yung looting yan. Yan yung may ano. Kita mo yan, ibabaw na yan. Opo, opo. Na yan. Looting yan daw binibinta yan. Ah, divide na lang. At hindi siya patag paano po. Then po, may milay naman dyan. Hindi lang ito. Opo, opo. Yun, na-witness natin, napanood natin yung vlog ni Jomar doon sa lupa na unang visit nila na yun nga ang sabi ni Noel na yung Pusong Negro daw is matrabaho, dagdag service, dagdag gastos dahil halukay niya, so baka matagal-tagalan. Yung area is 50 square meter kasi naman, di ba? Pero medyo dikit, di ba po? Medyo dikit, delikado sa ano, sunog dahil dikit-dikit ang mga bahay, tapos may mga bahay na light materials, nakakatakot yun. Isa pa, yun ang sabi rin ni Tatay Noel na ang mga kapitbahay daw is gumagamit. Alam po natin ano ibig sabihin na gumagamit. So takot sila Tatay Noel kung dyan sila titira dahil yung anak daw nila is lumalabas minsan paggabi dahil magsi-CR. Minsan daw umuupo lang doon sa padyak. So hindi sila kampante na tumira dyan dahil yun nga, nakakatakot dahil yung mga anak niya is puro babae. So mahirap na makapasok ang padyak dahil alam natin na itong anak buhay ni Nanay Generous is pangangalakal, so araw-araw lumalabas. So ako parang rin ako, sang-ayon din ako sa iyo kasi pati si Jomar sang-ayon din siya sa nakita niya. Itong mag-asawa is yun ang complaint nila. Siyempre, para sa kaligtasan ng ating mga anak is tama po yun. Pangalawa is walang kapitbahay, masyadong malayo, di ba po, masyadong malayo. So, mahirap yung ikaw ang first bahay dyan dahil wala kang kapitbahay. So, malaki ang gastos kasi pag-connect din ng kuryente, mahaba-haba yung wire na gagamitin. Tapos, malayo sa kapitbahay. So, pag mag-apply ka ng tubig,
connection ng tubig is isa din po yung problem. So makita natin ang layo. So ang mangyari dyan, baka maging katulad ni Nanay Nancy na hindi sila nakatira sa bahay nila muna pansamantala dahil yung mga bata is nag-aaral. So pag dyan sila titira sa malayo, ang mangyari is hindi pa rin titira sila Nanay Generous dyan, Noel, dahil yung mga anak nila is mag-aaral. So siguro pwede rin pagdating ng closing, so sila ay pwede na lumipat sa bahay na kung saan sila makadecide na magpapatayo ng bahay. So nakita po natin ang situation ng pangalawang lugar na pinuntahan nila is mahirap din po sa kalagayan ng mag-asawa na dahil malayo, lagi pumupunta sa trabaho, ang mga bata is walang mapag-iiwanan. Yung tinitira nila ngayon is halos kilala nila yung kapitbahay, kamag-anak, so pag umalis sila, maiiwan yung mga bata para maglaro lang, maiwalan sa bahay, is parang na-trust na sila sa kanilang mga kapitbahay, tapos kampante na sila yung mga anak nila para i-safety po dahil yun nga, magkakamag-anak na sila, magkakakilala. Di po ba? Diba po? Sa akin, siguro yun, maghintay na lang tayo. Total, meron namang budget sa lupa, nandyan, nakatago, no? Tinago muna siguro ni Jomar kasi siyempre nasa bangko pa niya, hindi pa pwede na ibigay sa mag-asawa dahil para sa lupa yon. Pag may lupa, nababayaran. So maghintay muna lang tayo, maghanap na yung hindi pagsisisihan na baka mamaya pagbili ng lupa, maya-maya na bagyuhan, no? So dapat kahit maliit na space yung safety, yung mga bata, mga anak, yung mga anak nila, hindi masyado malayo kasi kung malayo, 3 rides, 4 na rides, 2 rides. So pwede siguro 1 ride lang muna, 1 ride lang yung mapili nila. 1 ride kasi kung 3 ride, 4 na rides, o mangyari is magastos. So parang nangungupahan ka rin na kahit libre yung bahay mo pero sa gastos ng pamasahe ng mga bata is mahirap. So kung titiis na lang kasi alam naman natin na budget na may mga sponsor na natutulong sa pabahay ni Kalingap Jomar. So tulungan natin mag-pray na ito ang mag-asawang Noel at Generous is makakita na sila ng magandang lupa na safety yung mga anak nila, malapit sa trabaho, malapit sa school. So, di ba po, magkaisa po tayo sa pag-pray dahil alam po natin, tayong lahat is, suporta tayo kay Jomar, lalo na itong si Generous dahil alam po natin na talagang kailangan nila ng bahay dahil yung bahay nila is minsan bumibisita yung mahaba na nangangagat. So, delikado po sa kanila yun. Siyempre, dagdagan natin ang konting pakilig dito sa vlog ni Kalingap Rain. Invited si Jomar dahil umatin siya ng relief goods na namimigay na relief goods. Ito si Kalingap Rain at isa si Jomar na nag-speech doon sa pag-welcome ng program at ang mga followers, mga subscribers nagmamahal sa Jomcar, sinabi nila, bakit mo ba iniwan si Carla? At sabi niya ni Jomar, dahil sabi niya iniwan si Carla. So parang nag-joke din sila, bakit mo iniwan, hindi mo sinama? Nakakatuwa po dahil si Jomar is sumasabay siya sa mga joke ng tao at alam mo natin yung sinabi din niya na hindi ko siya iniwan, hindi natin siya iiwan, hindi ko iiwan si Carla, hindi po pwede na iwanan ko si Carla. Alam po natin ibig sabihin nun, siyempre mahal niya si Carla kahit seri-seri lang at ang dalawang ito ay may nararamdaman sa isa't isa na sila nang nakakaalam at nakikita din natin, napi-feel natin na sila ay nagmamahalan. So ito, kahit hindi magkasama ang dalawa, is nagpapakilig pa rin ito si Jomar sa mga supporters, mga nagmamahal sa Team Kalingap. So diba po, so ito kasi si Carla, no? Ito kaya si Carla, tinutukso rin kaya siya sa school. Kumusta na si Jomar? Tinatanong kaya siya ng mga classmates niya, mga teachers niya, kapitbahay, o saan si Jomar? Bakit may iniwan? Saan si Jomar? Nasaan siya? Parang ganun po, no? So nakakatuwa po dahil si Jomar ay kahit saan man siya mapunta, kung may nagtatanong ng mga supporters, nagmamahal sa kanya, sinasagot niya, nandito lang ako, hindi ko iwan si Carla. So, alam mo na din nakasama si Carla dahil may pasok. At ito ay programa na ng mga keyboys, na may mga programa sila. So, hindi lahat ng programa is pwede ang mga love team. Ito si Carla dahil alam po natin si Carla ay pumapasok sa paaralan. Yan, good na pamimigay. Good na pamimigay. So yun, maraming salamat po. Nakakaganda naman makita po ang yung mga napakagagandang mga ngiti sa aking po mga lolas and lolos. Na sobrang malalapit po sa aking buhay. Ako po, rin po, tawag yan, lumaki rin ako kasama po ang ating mga lolo at lola. Kaya sobrang lapit dyan po sa puso. So yun po, maraming salamat po. Kung hinanap niyo po si Carla, wala po siya ngayon kasi may, po? Iniwan po. Paano mo yung pasabing iniwan ko na eh? Hindi po nag-aaral po si Carla. May pasok po. May pasok po. Weekdays po ay, pero yun po, hindi po natin yan i-viewan kasi mahalaga po yan sa atin. Pero yun po, maraming salamat po. Thank you mga Kalingap Jomcar sa panonood ng ating reactions video. Sana nag-enjoy kayo. Paki-like ang ating video. Paki-subscribe sa hindi pa nakasubscribe dyan. At huwag kayo mag-skip ads, please, para maka-review naman tayo na makapagbigay tayo ng medyo malaki-laki sa Kalingap pad. So, landing pad. So, thank you so much sa lahat na manonood. Shout out sa lahat ng Kalingap partners, charity vloggers, mga reactors. Hello, Karipa. I love you all sa Jomcar fans for life, sa Jomcar supporters, Jomcar marathoners, Team Bali, Team Mansanas. Kumusta ka niyo dyan? At sana tuloy-tuloy lang po ang pagmamarathon ng mga vlog ni Kalingap Rap, isali ang mga vlog ni Kuya Bas Santos Matubang at Kalingap Jomar. At
para magkaroon naman tayo na another million at sana magka-million din si Kalingap Jomar. So, unlock 42 millions sa ating lahat, 43 millions sa ating lahat, na 43 episode. Thumbs up sa inyo lahat. Congratulations sa lahat na manunood, sumusuporta. At see you in my next reaction video. Bye for now and God bless. Keep smiling, everyone.